So, here our website. So, ang ipapakita ko sa inyo ay yung form handling connected sa PHP and sa database. So, first, mag-sign up muna tayo. So, sa sign up, ganun yung makikita nyo. So, for example, ay computer club, ang username, tapos email ay computerclub@gmail.com, and then ang password ay computer club. So, copy lang yan natin dito. So, copy. Then, type na lang natin. Computer club. So, ayan. So, register. I-direct niya na tayo doon sa homepage, which is wala nang sign in and sign up. So, balik tayo. If gusto naman natin, for example, ay magsa-sign in na tayo kasi meron na tayong naka-register. So, ilagay natin computer club. Ayan. So, password yun din. So, login kasi naka-register na tayo. For example, gagamit tayo ng hindi naka-register. For example, password 090909. Ayan. So, hindi siya makakapasok. Wrong username, password combination. So, dito yun makikita sa users kung ikaw ba ay nakapag-sign in na. Ayan. Ayan yung mga registered pa lang or nakapag-register doon sa form. So, here naman is the mismong code kung paano ginawa. So, nagawa muna ng login PHP. So, ayan. And then, na-form and then register that PHP. So, dito sa server, dito binild yung connection. So, nag-declare lang tayo ng mga variable. Ayan. Tapos, ito yung pagko-connect dun sa mismong database, which is localhost, root, and yung login form, yung mismong pangalan ng mismong database. So, after nun, ayan, dineclare lang uli yung mga variables na magre-receive. Tapos, ayan, ang ginamit na hash ay MD5, kagaya ng sinabi ni Sir Aljan. So, dito tinetest if dito sa register, ayan, kukunin niya yung mga in-input mo. Tapos, kapag nakuha niya yung mga in-input mo, kapag mag-check ka na dito sa login, titignan niya if tama ba yung mga in-input mo doon sa in-input mo sa register. Kapag hindi, automatically hindi ka makakapasok. So, ayun. Dito naman, sa mga, kaya na-connect ko siya sa mismong form, nilagyan lang dito sa value ng echo. Ayan. Kasi ito yung mga variables na ginamit. So, ayan, makukuha niya. Or kung ano yung in-input mo doon, yun yung parang makukuha doon sa database. So, ayun lang. Tapos, yun, nilagay dun sa mga names, yung mga pangalan ng variable, mga username, email, password, and etc. Then, ganun din naman sa login. Ganun din sa login. Nag-include lang din dito ng error para ma-handle yung error. Tapos, the same lang, echo lang. So, ayan. Bale, para makuha nung login, itong login na to, and register yung parang process doon sa server, naglagay lang dito ng include. PHP include. Ayan. So, ayun.